Hi guys, welcome back to my channel, Jauray Car DIY TV. And for today, ang ating pong i-discuss is 10 things to check before you drive. Ito especially kapag long drive po, ito po ang tinatawag nating blow baguettes. So yun guys, ano nga ba ang blow baguettes? So ito po yung isa-isahin natin na i-discuss sa video na to. So let's begin with the first B, which stands for brakes. Yun guys, kung marunong pa kayo mag-inspect visually ng brakes nyo, brake pads at saka brake shoe, gawin nyo po. Isa pa po sa dapat nyong i-check aside sa brake pads at saka brake shoe, yung brake fluid level natin. Make sure na sakto sa ang level. So, ang isa po sa pinaka-tip dyan is magdadala po kayo palagi ng brake fluid sa inyong sasakyan. Long drive or daily drive, make sure po na meron kayo naka-stock na extrang brake fluid sa inyong sasakyan. Everyday nandyan lang po dapat yan sa inyong sasakyan. So, yun lang guys. Move tayo sa next checklist, ang ating letter L, which stands for lights. So, yun. Basic lang naman guys. Kung mabiyahe tayo, especially nga kapag long drive, make sure na lahat ng ating lights ay working. Siyempre, lalo kapag nag-long drive tayo, abutin tayo ng gabi sa ating travel. Siyempre, importante na kumpleto ang inyong ilaw. Kasi aside sa safety, may possibility pa na mahuli kayo ng ating authority kasi bawal po na may kulang ang inyong ilaw. So, yun lang po yun for emergency purpose. Before kayo mag-drive, on nyo lahat ng ilaw, double check nyo, inspect nyo lang, ikutin nyo lang yung sasakyan kung okay yung mga ilaw. So, yun lang po kasimple yun. So, next is letter O for oil. Of course, kapag gusto natin smooth yung ating sasakyan, dapat sigurado tayo na yung oil level natin is tama. So, before kayo mag-drive, aside sa, especially kapag long drive talaga, hanggat maaari, fresh yung oil mo. So, kung luma na yung oil mo, magpa-change oil ka na, or kung okay pa naman, so check mo lang yung level ng oil na dapat sakto siya sa yun sa dipstick nga natin. And then isa pa nga sa tips, magdadala ka po ng extrang oil, especially nga kapag long drive. Magdala ka po kahit 1 liter lang. Kasi alam mo, you'll never know kapag nagkaroon po tayo ng emergency, at least meron tayong makukuha or meron tayong dalang extra. So, yun lang po. And then next is W for water. So, ano pa ba yung water? Ito po, actually, pwede namang drinking, pero ang dinidiscuss talaga natin na water is distilled or mineral. For emergency purpose po yan. Pwede kayo, pag nauhaw kayo, pwede nyo inumin, pero ang purpose po talaga yan is for overheating. Or halimbawa kasi nagda-drive tayo, then nag-overheat ang inyong sasakyan. So, tapos syempre wala kayong extrang coolant. Normally kasi pag nag-overheat ang ating sasakyan, nababawasan talaga ang level ng ating coolant or kung water man yung nakalagay. So, sobrang importante na may dala po kayong extrang water. 1 liter, 2 liters, magdala po kayo. Or 1 gallon. Kasi aside sa ipang-ano po natin, ipang tatap up po natin sa radiator, pwede rin po siya nating ibuhos doon sa radiator mismo para mag-cool down agad yung ating makina. So, yun po ang purpose ng water. Kaya huwag niyo po nga kalimutan yan. And then, next is battery. Yun guys, actually, lahat naman importante siya, pero ito kasing battery, kapag sira talaga, bumiyahe ka na medyo lowbat ang yung battery or may problema na yung battery, mahirap po yun. Especially kapag long drive ka. Kasi, hindi po talaga mag-aandar ang makina kapag off ang battery. So sa manual pwede nating itulak pero may limit lang po kasi pag nag-off ka ng engine hindi na naman siya andar. So importante na i-double check nyo yung battery nyo. Kung free maintenance, i-check nyo lang yung kung ano niya, yung voltmeter, pa-check nyo yung voltahe, yung voltage niya. Kung wala naman, kung ano siya, yung pang maintenance yung nilalagyan ng water, make sure na okay yung level ng water niya para hindi kayo matirikan sa gitna ng kalsada. Yun, ganun lang naman po. Tapos check nyo yung mga ano niya, yung terminals niya, ba mamaya corroded na. Yun lang. Or ano lang naman, emergency purpose lang para before tayo mag-drive is siguradong okay ang ating battery. So, next is air.
So, yung air naman po natin is tire pressure po ng ating mga gulong. So, yun, kapag maglo-long drive po tayo, make sure na tama po yung ating tire pressure. Depende rin sa laman ng ating sasakyan kung ilan yung passenger. So, kung hindi po ay familiar, meron po sa side ng ating sasakyan, doon sa may driver side, nandun po ang tamang tire pressure. So, ang suggestion ko doon para hindi masyadong makalampag ang inyong sasakyan, bawasan nyo na lang ng 1 or 2 PSI. So, yun lang po, make sure lang natin na okay. Tapos, isa po sa pinaka-importante talaga na meron dapat sa inyong sasakyan is yung portable tire inflator. So, kung nag-i-invest po kayo sa mga accessories, unahin nyo po ang portable tire inflator. Kasi yun po, mapa-daily, mapa-long drive, importante po siya. Kasi alam nyo, pag lomot yung gulong natin, tapos nasa malayo tayo, hindi natin alam, siyempre gasolinahan pa tayo makakakita ng mga hangin. So, ang pinaka-importante kung may dala kang portable inflator, kahit saan ka maflatan, hindi ka mag-worry kasi meron kang dalang inflator. Kasi yung gulong natin, usually yung gulong kasi ngayon, di ba, tubeless na siya. So, mabutas, matusok man yan, wag mo lang aalisin yung natusok. Makakauwi ka pa rin. So, ang importante lang doon, may dala ka inflator para pag lumambot siya, bombahan mo ulit. So, yun guys. Ang next naman is G for gas. Of course, before ka mag-drive, make sure na naka full tank tayo guys. So, ano ba importance yan guys? Siyempre, kapag halimbawa naligaw tayo, especially si Waze at saka si Google Map nanliligaw siya, at least kung full tank tayo, hindi tayo mag-worry kasi siguradong makakabalik tayo or makakarating pa rin tayo sa ating pupuntahan. Next is engine. So yun guys, sa engine naman, simple lang naman, make sure lang naman na yung engine natin is okay yung tunog. Diba? Before kayo mag-drive pa, i-check up nyo, buksan nyo yung hood, tapos pakinggan nyo lang yung under ng inyong sasakyan kung may something na problema. Halimbawa, yung bearing, baka maingay, yung belt, baka naglalangit-ngit. Yun lang yung i-monitor nyo doon. Para lang, sure tayo na babiyahe tayo nang walang problema. Tapos idadagdag ko pa ron, make sure na yung AC nyo at saka yung alternator nyo walang problema. Either bearing or especially yung alternator. Make sure na hindi siya sira. Kasi pag ang alternator po pag sira, hindi po mag-i-start ang sasakyan. Kasi siya po ang nagsusupply ng kuryente sa buong sasakyan. Di baling dead ang battery mo, andar po yun basta okay ang inyong alternator. Pero pag sira po ang alternator nyo, deads ang inyong sasakyan. Hindi po yan naandar. Dapat side to side yan kapag check natin yung battery and sama mo na yung alternator. So may isang video kung gusto niyo makita kung paano mag-check, pwede niyo i-try. Yun, aside doon sa ingay ng ating engine, make sure din po na yung ating accelerator is walang problema, lahat as in smooth ang ating makina talaga. Kung clutch man yan, make sure na hindi siya nag-i-slide pa para safe po ang ating travel. And next guys is T for tire. So basically ang check lang naman natin sa tire, kasama na rin yung tire pressure, is yung age ng ating tire, kung hindi pa ba siya expired, kung hindi pa ba siya kalbo, yung tinatawag nating yung makinis na, yun po i-check natin kasi mamaya babiyahe tayo, kalbo yung natin, mahirap naman yun, baka mag-slide yung gulong natin. Aside doon sa mga nakakabit, make sure po na yung spare tire natin is okay ang kondisyon. Ay kasama po yun sa i-check natin na tama ang tire pressure yung ating spare tire. Baka kasi mamaya ang check lang ninyo is yung 4 wheels na nakakabit. Importante po na yung spare tire nyo rin is nasa kondisyon, plus yung pressure niya tama. So ayun po, aging plus yung tire wear, yun po, importante po yun para safe lagi ang ating biyahe. And then yun, last po on our list sa ating blue bagets is S for self. So yun po, kapag alam nyo pong babiyahe kayo, make sure po na makakuha kayo ng maayos na tulog before kayo bumiyahe kinabukasan. So kung halimbawa naman po hindi kayo talaga nakatulog ng maayos, and then meron kayong kasama na marunong mag-drive, hayaan nyo muna siya mag-drive. Bali magpalitan na lang kayo along the way kung okay ka na. Now, kung wala ka talagang option na wala kang ibang kasama na driver, so pwede naman po ikaw mag-drive, pero pag oras na nakaramdam ka ng pagod or antok,
mag-stop over po and take a rest. Ganun po ka-importante. Huwag po nating ipilitin na antok tayo kasi marami pong nadisgrasya dahil sa ganyan. So, yun. Kung make sure din na okay yung sarili mo. Mahirap kasi yung halimbawa, nag-break kayo ng girlfriend mo, nag-away kayo, tapos babiyahe ka kinabukasan. Baka mamaya, wala sa kalsada yung focus mo. So, yun po yung sinasabi natin, kaya importante na yung self natin na importante na ikaw na magdadrive ay okay ang iyong pakiramdam, nasa kondisyon at walang iniisip na iba, plus nakatulog talaga ng maayos. So yun nga, kung pagod naman, mag-stop over lang po and then take a rest. So yun yung last guys. So recap lang po tayo. Ano po ba ang ibig sabihin ng blow bagets? So B for brakes, L for lights, O for oil, W for water, B for battery, A for air, G for gas, E for engine, T for tire, and last but not the least, yourself. So, yun lang guys, and I hope may na-share naman ako sa inyo at may natutunan kayo. Kasi kapag mahilig pa kayo mag long drive, importante talaga siya. At least may reminder sa inyo kung ano yung mga dapat i-check bago kayo mag long drive. So, ayun, as usual, please don't forget to hit the subscribe button. Kasi kung mapapansin nyo po, mataas naman yung ating viewing, pero mostly yung mga nanonood is yung mga hindi subscriber. So, kung napapanood naman yung video natin, please don't forget to subscribe para updated po kayo kapag meron po kayong kailangan na may issue ang inyong sasakyan, pwede po kayong mag-check dito. Kasi ang plano ko po sa aking channel ay magiging one-stop shop siya para sa mga car owners na kung may problema yung inyong sasakyan, pwede kayong mag-check. So, yun lang guys, and thank you and God bless.